whether purposely or inadvertently, is it incumbent upon them to apologize or to take it back once they realize that it was actually AI generated and fake? Hindi naman kinakailangan mag-apologize. Yeah. Kung ginamit lang naman ng kanila ang kanilang mga talino para alamin kung ang Nako, kanilang saan ba to? isi-share Nako, ay saan ba to? mali. Nako, matindi-tinding sagutan ng matutunghayan natin dito sa video na to sa pagitan nitong si Senator Bato de la Rosa at nitong si Auntie Claire. Kaugnay ho yan doon sa isinyer na video nitong si Senator Bato de la Rosa. Sa katunayan ho yan mga kababayan, wala naman hong problema mapa AI generated o totoong taong nagsasalita dyan sa video na yan. Ang tanong ho, ano ho ba ang laman ng video na isinyer na yan itong si Senator Bato de la Rosa? Pero bago natin pag-usapan yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga. Dito sa video na to, hindi ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na hindi batiin yung mga kasama natin dito sa PH Update na napakatindi kong sumuporta. At dito rin ho pala sa video na to, pag-uusapan ho natin yung interview nito si Marcos Jr. Napaka-trying hard ho. Talagang nagpunta pa ho talaga siya sa sa eskwelahan para mapakita lamang niya na nagtatrabaho ho siya. Mamaya ho, papakita ko ho sa inyo yan. Pero umpisahan ho natin ang ating talakayan sa pagme-mega love shoutout kasi baka matambakan na naman ho tayo. Matambakan na naman ho tayo kaya kailangan na ho natin mag-mega love shoutout. Una sa lahat, mega love shoutout dito kay Ma'am Elizabeth Linsangan. Ma'am Elizabeth, salamat ho dyan sa $15 niyan. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout. Thanks, madam. Maraming salamat. Lagi yung nakasuporta sa atin yan si Ma'am Elizabeth. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Arizayen. Ma'am Arizayen, maraming salamat ho Mega love shoutout. Excited na itong si Ma'am Arizayen na makauwi na itong si tatay dito. Grabe naman yan. Talaga naman itong si Ma'am Arizayen. Maraming salamat mama. Mega love shoutout din ho dito kay Raymond Federico Picar. Nabuhay itong si Sir Raymond. Mabuhay ka sir Maraming salamat. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Joel Arellano. Sir Joel, maraming salamat. Mega love shoutout. Mabuhay ho kayo. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. At dito kay Ma'am Grace Life. Ma'am Grace Life, salamat. Maraming salamat Ma'am Grace. Mega love shoutout. Suportahan nyo itong si Ma'am Grace Life. Pumufood trip itong si Ma'am Grace Life. Maraming salamat ma'am. Palakpakan ho natin. Ayun na nga, ano nga ba itong itong naging sagutan na to ni Senator Bato de la Rosa at nitong si Auntie Claire. Ito kasi yan. Ito, hindi na ho natin i-play itong video. I-play natin ng konti. Sige, para yung konteksto, maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi sasagot tong si Claire Castro dito sa post na to, dito sa i-share na video na to ni Senator Bato. Panoorin mo muna natin to. Game. Bakit ang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. Okay. Ipagpalagay na natin. Ito nag-iiyakan to pagka ginagamitan ng AI Pero minamayat nila itong si VP Sara. Partida. Binalita ho yan noong ng Billionaire News Channel. Ang matindi ho dito mga kababayan, talagang orchestrated yung paninira kay VP Sara sa paggamit na yan ng OpenAI. Na ano ho yan, napasadahan doon sa naging interview ni VP Sara kanina, yung unang video natin. Ngayon, ano ho bang problema dito? O hindi ho natin pinag-uusapan kung AI generated o kung cartoons man yan nagsasalita dyan o kung pare, madre o kung sino man. Ang tanong, totoo ho ba ang sinasabi noong AI na nagsasalita? Kasi ano ho yan kumbaga, kung anong lalabas sa bibig ng bata na yan o kung sino man yung nagsasalita na yan, kumbaga isasali mo yan doon sa prompt mo para bigkasin ng i-generate na video ng AI kung ano man ang gusto mong ipasabi doon sa video na yon. Ang tanong dito, fake news ba ang sinasabi ng bata na nasa video na yan? Na politically motivated
yaang impeachment na yan, itong si Vice President Sara Duterte. Tama, mali. Ano ho ba, hindi ho ba talagang pamumulitika lamang yung ano na yan, yung impeachment na yan? Yun ang tanong doon. Kasi iba ho yung AI-generated na fake news. Iba yung nagsasabi ng katotohanan. Dalawa ho kasi yan. Pagka ikaw, eto wala siyang binabanggit na politiko. Iba ho yung gagamitin nyo yung AI tapos maninira kayo ng mga tao. Yun. Yung kay VP Sara, ginamit yung OpenAI na yan, yung ChatGPT na yan, para siraan siya, siraan yung partikular na politiko. Dito sa isa na to, di natin malaman, mamaya ho, maiintindihan nyo kung bakit medyo may hugot tayo dito. Yung mga nasa Malacanang press cartel, talagang galit na galit dito sa video na to, gayong wala namang pinapatungkulang politiko. Di ba? Pinapaliwanag lang ng video, politically motivated. Talagang pinupolitika, sinisiraan lang si VP Sara. Kung iimbestigahan ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte, might as well, imbestigahan natin lahat. Wag lang nating isingle out itong si VP. Tama naman. Yung pinupunto nitong video na to, it doesn't matter. AI generated, totoong tao nagsasalita. Wala ko tayong pakialam dyan. Ang tanong dito, meron bang sinisiraan ang ang video na yan? Meron ba siyang pinapatungkulang politiko? Kasinungalingan ba? Yun muna. Ayusin muna natin kasinungalingan ba ang sinasabi ng video na yan na isinyar nitong si Senator Bato de la Rosa? Ngayon, talagang galit na galit tong si Auntie Claire. Pakinggan nyo ho mga kababayan ang kanyang sagot. Kaugnay dyan sa ano na yan, dyan sa video na yan na isinyar nitong si Senator Bato. Nung una, aminin ko sa inyo, medyo ako sabi ko, ba't pa kasi nag-share? Tipong, ganun ako yung tipong, dapat sinek muna kung AI generated. Siyempre, maku-curious tayo, ano ba yung ano na yan, yung senior ni Senator Bato. Tinignan ho natin, siyempre, maku-curious tayo. Nung nakita ho natin yung laman ng video, wala akong masama. Kaya tama yung sabi ni Senator Bato de la Rosa Wala akong pakialam kung AI generated yan. Wala akong pakialam dyan. Ang tanong, totoo ba o hindi totoo yung sinasabi ng video? Yun lang. Pwede kong pagsalitain dyan si Superman. Pwede kong pagsalitain dyan si Batman. Ang tanong, totoo ba o hindi totoo ang sinasabi ng video? Yun ang hindi humasagot ng Malacanang. Ito si Auntie Claire, pakinggan natin. Game. Sa kanilang mga gawain. Maraming Thank salamat you. po. Maraming salamat, Tina Manalit. Next question, Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. Yung mga taga Malacanang press cartel. Ito. Kups na kups to kanina. Ito. Matindi ang pagkakupso ng nagmamantika ho yan. Talagang parang nalangsan. AI-generated videos are circulating online, tackling on big issues such as the impeachment case of Vice President Sara Duterte. And this particular video po was shared by Senator Bato de la Rosa and reportedly by Davao City Mayor Baste Duterte. What is Malacanang's reaction to this po, considering that this technology can border on deepfake videos which can mimic even President Marcos, and what are the steps po na that Ang hirap noong ginamit ang AI, noong sirahan nitong si BP, rektang siniraan si BP, hindi man ho napag-usapan yan dyan sa Malacanang press cartel. Pero dito sa video na to, senior lang ni Senator Bato. Walang sinisiraan na politiko, kumbaga ilinalatag lang kung ano ang nangyayari sa impeachment na yan. Allergic ang Malacanang. the PCO will take regarding this issue po? Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news, pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Katulad po ng sinabi po ninyo, kayo na po mismo at iba natin mga kababayan ang nagsabi na ito ay AI generated at hindi totoo. So maraming salamat sa inyong pagtulong sa pamahalaan para ma-detect natin ang mga fake news na minsan ay mga taga-gobyerno pa ang gumagawa.
Nako, Thank you. hindi ko magawa. Senior lang. Kayo naman o yung tanong, simple lang naman ang tanong, totoo, hindi totoo, yun lang naman ho yan eh. Eh, ang problema ho dito eh, hindi man pinag-usapan kung anong laman nung yung laman nung video eh. Basta porque AI generated, anak ng toko eh, kayo nga eh, kaibigan nga ng amo mo, madam. Palong-palo sa paggamit ng teknolohiya na yan para siraan si BP. Di man kayo nag-iiyak. Senior lang ni Sen Bato, nag-iiyak kayo? Pambihira, oo. Follow-up question, Nakakalata kayo, Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa follow-up yung binanggit niya na AI generated, po. Pero kung titingnan mo yung sinasabi ng mga estudyante, legit naman po yung issue. Ano pong masasabi niyo dito? Yan, oh. Sino magsasabing legit at hindi legit na issue? Ako, taong bayan. Taong bayan, ako magsasabi. Kasi based doon sa pinaka-latest na survey, kaugnay dyan sa impeachment na yan, hindi sang-ayon ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung yung nakikita ng mga estudyante sa AI na pamumulitika lamang, dapat imbestigahan din yung ibang merong confidential fund, hindi ba legit yung, yung sinasabi ng video na yon? Pambihira, oo. Sa inyo, hindi legit. Diba? Sa inyo, hindi legit dahil gusto nyo ma-impeach si BP. At ayaw nyo maimbestigahan ng confidential fund ng amo mo, kaya hindi legit yun. Gusto nyo si BP lang. Pero madam ibang klase yung aurahan mo ngayon. Parang nakita kong umaliwalas ang pagmumukha mo. Parang yung tulo ng mantika sa'yo parang umaagos. Diba? Hindi naman ganyan pagmumukha dati niya si Claire Castro. Hindi, abogado naman yan, pero hindi ho siya ganyan. Parang na ho siya ngayon, parang artista na di ba? Tingnan nyo naman kutis na yan, di ba? Kung ito ay galing sa isang fake news or AI generated, so hindi tayo pwede magsabi na ito ay lehitimo o ilehitimo ang issue. Thank you po. Maraming salamat, Eden. With no more questions. Follow-up, Ivan Merino. Santos yan Ma'am, more on that point, kung sakali hong Nako, may ito ang mantika nito hanggang na. Baka hanggang sa tahanan nila may mantika to galing sa malaki. Ano yan? Lahat na nagtatanong dyan. Except Ma'am Eden Santos. Siya lang ang nagtatanong ng dyan, ika nga, medyo mabibigat na katanungan. May mga taga-GMA, mga ABS, mga... Wala ko yan, News 5. Walang kwenta ko mga tanong yan. Ang tanong na mga yan, baka pinapatanong pa ni Claire Castro sa kanila para makapangatwiran lamang ang administrasyon nitong si Bangag dyan sa mga issue na yan. share nga ng mga opisyal ng gobyerno, whether purposely or inadvertently, is it incumbent upon them to apologize or to take it back once they realize that it was actually AI generated and fake? Unang-una po, Teka, ba't mag-apologize? Apologize? Oy, Sen Bato, pinagpapasori ka nitong si Evan Mayrina, Pambira, mag-apologize? Ano ginawa ni Sen Bato? Hindi ba pwedeng yun ang nararamdaman ko doon sa video na yan, kaya isinyer ko? Hindi ba gano'n yun? Mag-apologize ako sa feelings ko, gano'n? Dahil yun nasa utak ko, mag-apologize ako dahil yun AI generated, sinyer ko lamang. Dahil hindi ko ma-express yung gusto kong sabihin at yung AI generated na yun, natumbok niya ang nasa kaisipan ko, magsusorry ako. Kapal naman ang mukha nitong reporter na to. Pambihira, po, hindi naman kinakailangan mag-apologize. Yan. Kung ginamit lang naman ng kanila, ang kanilang mga talino para alamin kung ang Ako, kanilang Sen Bato. isi-share Naku, ay Sen Bato, mali, hindi mo ginamit ang talino mo. Yari disinformation, or just AI generated videos. Hindi kinakailangan mag-apologize. Kung una pa lang, tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Considering na binoto sila ng taong bayan. So ngayon, na ginawa po nila, at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay.
mission accomplished si Ivan Mayrina. Isa sa pinaka namamantikaan dyan sa Malacanang. Kasi bago pumasok dyan, di ba, papasok sa simbahan, nagkukuha ng kung ano yung pinapahid. Yan, bago pumasok dyan, minamantikaan muna kayo. Ivan Mayrina, GMA to. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, si bangag lamang. Gaganyan, mamantikaan niya. Thank you. Follow-up question, Alvin Baltasar. Sige, Alvin Yes, sir, Baltasar. in connection with that, do you find it irresponsible on the part? Ano yan? Lahat sila, pati mo ka, nagmamantika eh. Kakahiya kayo. Ano yan? Serbisyo sa sambahin ng Pilipino. Kakapal na mukha nyo. Ano yan? Sa bagay, hanap buhay nga pala ninyo ang pagiging aso ng Malacanang. Part of those who share the AI generate video, irresponsible bang hakbang yung ginawa nila, lalo may mga government official na nasasangkot? Opo, responsibilidad nila to. Dahil ang bawat salita na binibitawan nila sa taong bayan, leader sila, yaan ay totoo sa pandinig at pananaw ng bawat isa. Yun naman pala. So dapat maging responsable sa anumang sinishare nila na impormasyon sa ating mga kababayan. Oh. Maraming salamat, Alvin. Last two questions, Ira Panginiban. Ma'am, question lang. May penalties for doing this? Ito. Isa pa to. Matindi ang pagmamantika nito. Naknanto ka. Pambira, penalty. Nag-share ka lang na nararamdaman mo. May penalty na kagad. Langya ka. Sige, mo. Distributing, sharing, or giving out false or maybe misleading? Nanabana to sa Malacanang. Siguro lagi nakatambay yan sa buffet. Tignan nyo naman, pati bibig nagmamantika. Lahat ho sila dyan, maliban kay Ma'am Eden. Ano ho yan, masaya ho sila dito sa administrasyon na to. Basta paboran mo lamang ang naratibo ni Bangag, naratibo ni Claire Castro. Nako, pagpasok mo pa lang sa Malacanang, pagpasok mo pa lang sa bulwagan na yan, solve ka na, panigurado. Pakitang gilas ka, Brad. Pakitang gilas ka. Leading or AI Hindi ka pa kilala eh. Ngayon ko pa lang nakita dito eh. So, pakitang gilas ka. generated Para pagka nakita ka ni Bangag, sino tong ano na to? Sino tong mama na to? Parang malupit Magaling bumira sa mga taga-suporta ni Digong okay? information? Any penalties? Is the government looking at penalizing them, punishing them, doing anything to them? Senador, panis mo daw. Panis nyo daw, Senador. Panis nyo daw. Sa pagbabahagi lamang ng kanilang saloobin, ipanis nyo. Mga diktador talaga mga walang. Hindi po sa sitwasyon. Kung sila man ay nag-comment dito, mayroong kaakibat itong penalty. Depende po sa kanilang partisipasyon. Hindi lang naman ito shinare, kundi nagbigay pa ng opinion. So tignan na lang po natin. Alamin natin ang kabuuan. Is libel or slander an option for these kind of actions? Liber daw, slander. Sino sinisiraan ng video? Huwag kang tatanga-tanga, brad, ha? Tanga mo. Slander, sinasabi mo lang, pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? Sinabi ba doon na magnanakaw si Marcos? Sinabi ba doon itong si Claire Castro mukhang pera? Sinabi ba yon? Wala naman sinabi ganun. Anong slander? Wala naman ganun sinabi sa video, Brad. Walang paninirang puring sinabi doon. Di ko sinasabing magnanakaw o mukhang pera si Claire Castro, ha? Ibig sabihin, ginawa ko lang halimbawa. Kung hindi naman sinabi yung mga kataga na yun, wala naman, Sinabi ba yun doon sa video? Ano sasabihin mo slander? Ang sabi ng video, tinanong yung bata, itong bata na to, yung bata kanina, pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? Hindi. Ano yung ibig sabihin? Opinion, sa loobin, nararamdaman. Slander, nararamdaman mo, sa loobin mo, walang yaka. Pati buhok mo Can be. Pero sabi nga po natin, alamin po natin ang punot dulo nito. Mahirap pong magsalita agad na may liability ang isang tao. Ang sinasabi lamang po natin, dapat sila maging responsable sa bawat kilos nila. Yan. Thank you, Ira. Last question, Michelle Gilang, All TV. Hi, Yusek. Good afternoon po. Related lang po dun sa school na nasunog sa Quezon City. Kasi Ayun na nga mga kababayan, dito natin makikita ang pagiging bias. Hindi naman natin sila inaasahan na magiging parehas. Yung mga nagsasalita para sa Malacanang, di ba? Given na yun, syempre, yan si Claire Castro, kumukubra sa
Administrasyon ni Bangag eh. Nagsisweldo yan eh. Trabaho niya ang pangalagaan ang imahe ni Bangag hanggat kahit na ano mangyari. Kahit na magmukha pa siyang tanga, kailangan niyang gawin yan. Naiintindihan natin, given yan, ika nga. Pero para dito sa mga individual na kagaya nitong si, teka lang kagaya nitong si Ivan Mayrina, ayan, ito. Follow-up. Kagaya nitong si Ivan Mayrina, kagaya nitong mama, kagaya nitong, itong babae na to, kagaya nitong, ito, kagaya ng mga individual na yan, di ba? Na yung ang dating parang nandyan kayo para ibahagi sa ating mga kababayan at bagsakan ng mga mabibigat na katanungan ang tagapagsalita ng pamahalaan kaugnay kung ano yung mga programa at gagawin ng administrasyon sa mga susunod na panahon. Hindi para umayon sa propaganda, paninira o pangwawalang hiya ng mga nasa kapangyarihan doon sa mga kalaban nila sa politika. Yan ang dahilan kung bakit ang dami nang nanonood ngayon sa mga vlogger kumpara sa mga taong nagmamantika na kagaya nito. Yun ang problema. Brad, hindi kita kilala, hindi ko kilala pagkatao mo, pero base sa galaw mo ngayon pa lang masasabi ko na matindi ka, Brad. Isa kang hindi mapagkakatiwalaang nilalang. Dito tayo kay Atty. Salvador Panelo, no? Pakinggan natin mga punto de vista nitong si Atty. Panelo. Eto, sino nga ba ang tunay na oposisyon? Pakinggan natin itong si Atty. Panelo. Kaya ng abaga. Ang pamahalaan ay kung gusto talagang ibalik ang dating Presidente Duterte, ay kayang-kayang gawin. Sapagkat nga ito ay gumawa ng kamalian, illegal, kayang iwasto ito. Especially because kitang-kita naman talaga ang kamalian na ginawa ng mga indinimanda dyan sa Korte Suprema kaugnay dito sa petition for habeas corpus. At gaya po ng binasa mo kanina, sinasabi natin doon na kung titingnan mo yung Rome Statute, maliwanag po ang itinatakda noon na kailangan yung warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court or ICC ay dapat bago mo maipatupad ito, bago mo ma-arrestuin ang tao, ay sumunod sa mga proseso ipinatakda. At ang nakalagay doon, kailangan dumaan ito sa isang judicial authority. Kung sabihin, sa madaling salita, ito ay kailangan na maghain ka muna sa isang lokal na hukuman dito sa ating bansa upang siguruhin na yung pong proseso na itinatakda nila ay naisagawa at naipatupad. Pangalawa, yung karapatan ng akusado ay kinilala mo at binigyan mo ng pagkakataon na ipaliwanag sa hukuman ang kamalian ng inisyong warrant of arrest. Yun po ang hindi nila sinunod. At ang pinagpipilitan nila, sila daw, DOJ, ang tumayo na bilang judicial authority na kabalbalan at katawa-tawa. Ano magiging judicial authority na silang tumayo? Kaya doon po sa isang dokumento na nagpapakita kung sinunod nila yung Rome Statute kaugnay sa pagpapatupad ng aresto, ang mandamiento de arresto. Specifically yung numero 59, 59. Talagay doon. Kung sinunod ba yung process, yung sinabi ko sa iyo na kailangan dumaan ka mula sa hukuman ng lokal at siguraduhin mo na walang irregularidad at kinilala mo ang karapatan ng akusado. Alam niyo po ba ang sagot doon ng ambassador? Sabi siya po pangalan ng ambassador niya. Ang sabi niya,
I don't know. Don't know. Hindi ko alam. Meron yun, hindi niya alam. Kaya nung nagkaroon ng Senate hearing dyan hindi niya malaman kung anong paano yung papaliwanag. Kasi nga, ang katotohanan, talagang hindi nila sinunod. Kaya they were playing safe, kunyari don't know. Pero sa mga pahayag ng DOJ, sinasabi ko na, sinunod namin kami ang Judicial Authority. At sinabi po natin sa ating petisyon sa Court Suprema, dyan sa kulungan, na sa saligang batas natin, maliwanag na itinatakda na ang pag-issue ng warrant of arrest dito sa ating bansa, kailangan yung judge, yung hukom na tumanggap ng demanda, personal na pag-aralan kung merong probable cause. Meaning, ibig sabihin, kung maaaring sa kalakaran na binabanggit dun sa demanda, nakikita na maaaring ang akusado ay isinagawa ang demanda sa kanyang krimen. Pag nalaman niya na maaari o may probable cause, saka lang siya mag-issue ng warrant. At nakalagay din sa yung batas natin na hindi ubra yung mga unreasonable seizure na tinatawag, unreasonable search and seizure. Hindi makatarungan at illegal na papasok sa pribadong bahay at search dun sa iyong mga gamit at pagkuha sa iyong kalayaan, pag-aalis sa iyong karapatan na manatili sa isang lugar. Yan po ay nilabag nila. Klarong-klaro ng paglabag. Kaya sabi natin, itong kadahilanan na ito, masyadong maliwanag pa sa sikat ng araw na ang pamahalaan natin ay nilabag ang saligang batas. Nilabag ang ating batas kaugnay sa pag-aaresto. At nilabag din ang probisyon ng Rome Statute sa pagpapatupad ng kanilang mandamiento de arresto. Madaling sabi, yung ating artikulong yun ang pinakabuod. Pinakita natin ang kamalian, ang kawalan ng pagsunod sa sariling batas at pati na sa batas ng ICC. Kaya maliwanag na iligal ang pag-aaresto kay Presidente Duterte. Ayan. Pero Attorney Sal, kaugnay naman sa issue ng interim release, which is ngayon ay mainit din na issue kay dating Pangulong Duterte, kung sakaling aprubahan meron pa rin siyang pagmamahal sa ating bayan at sa lahat ng mga tatay na nakikinig at nanonood ngayong mga sandaling ito. Samantala, Attorney Sal? Yes. Yun ang gayahin nila. Yan si Pastor Kibuloy. Pinakita niya bilang ama ng Kingdom of Jesus Christ ang kabutihan na pinamalas niya sa kanyang paggawa, hindi sa salita. Ganun din si Presidente Duterte. Pinakita niya rin ang pagmamahal niya sa bayan at sa sambayanan sa pamamagitan ng pagsasagawa niya ng mga bangin na makakabuti sa bansa at sa kanyang mga kababayan. Kaya hanggang ngayon, itong dalawang ito, bilang mga ama ng kanilang mga sinasakupan, ay naroon pa rin ang pagmamahal at ang paggalang hindi nawawala. Ayan po, gayahin. Ayan. So, dako na po tayo sa next topic, Attorney Sal, kung saan ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pahayag ni Senator Robin Hood Padilla sa tambalan ng nila ni Senator Amy Marcos para sa 2028. Ayon kay VP Sara, doon lang daw niya narinig at tila biro. Malaking yan, malaking usapin yan ngayong mga panahon na to. Actually, di na natin sinausawan yan yung pag-resign, ay pag-leave nitong si Senator Robin Padilla dyan sa PDP laban. No? Pero yung magkaroon ng tambalang Amy Sara, ako, cute tayo sa doon. Sago, yun natin. Sara Marcoleta, yun lang ho. Kung doon lang ho tayo sa dalawa na yun. Kahit alin doon sa dalawa na yun, wala tayong talo. Sara Marcoleta, wala ho tayong problema dyan.
Di ba? Ika nga yung madodominate nila yung 2028 pagka kung sakaling itong mga individual na to ang nagkaroon ng ika nga chemistry sa mga susunod na panahon. Zero lang ito ni Padilla. Samantala, binanatan niya si Palace Press Officer Claire Castro kaugnay ng komento nito tungkol sa kanya at kay Marcos at sinabing wala kayong aasahan mabuti sa kanila. Tinawag niyang garbage in, garbage out ang mga pahayag ni na Claire at Representative Franz Castro na itinanggi namang magkamag-anak sila. So, tingin niyo Attorney Sal, Sara Amy sa 2028, joke lang talaga ba ito ni Senator Robin? Definitely. Ayun, pakiliti lang yun. Actually, siyempre, hindi manggagaling sa kanya. Na siya ang maraming may gusto na siyang maging katandem ni Vice Presidente Inday. Actually, ngayong mga panahon na to, hindi na tayo isa doon sa mga individual na gusto nating makitang mag-tandem itong si VP Sara at itong si Senator Robin. Hindi natin alam kung ano mga darating sa mga susunod na panahon, pero base sa mga recent development, ang pinaka-viable candidate talaga nitong viable tandem ni si Senator nitong si Vice President Sara Duterte, Senator Christopher Bongo, Senator Dante Marcoleta, o di naman ho kaya Senator Bato de la Rosa. Sila yung tatlo lang ho na yun. Yung tatlo lang ho na yun. Marami naman pwede, maraming magagaling dyan. Kaso, again, balik ho tayo doon sa yung tsansa na manalo. Lagi ho tayo doon bumabalik eh. Pero pagka senador, marami ho tayo dyan. Ika nga, nakalinga na yan. Sa 2028, yung mga hindi pinalad o nadaya noong nagdaang eleksyon, dapat ho silang sumubok ng isang beses pa. At itong si Atty. Salvador Panelo, kung gusto niya umisa, wala namang problema suportahan din natin siya, di ba? Sa 2028. At yung namang tandem ng dalawa, ay minsan ka, News Mariose. Hindi mo pwede pagkatiwalaan itong babaeng ito. Yan na, palakpakan natin. Ito si Atty. Salvador Panelo. Ako, number 1 ako dyan. Pagka mga ganyan ang litanya kay Senator Amy Marcos, pinapalakpakan ho natin yan. Hindi mo pagkakatiwalaan niya si Amy. Naku, wala, hindi pwede yan. Ano yan? Manggagamit yung mga yan. Kaya, definitely, yun talagang joke, as in joke. Ang medyo malungkot na balita, palagay ko hindi niyo pa alam, ang pagbibitiw bilang presidente ng PDP laban ni Senator Robin Padilla, hindi na siya, nag-resign na siya. Siguro mga more than a week na magkausap kami, talagang pinaplano niya na. Masyado na raw. Unlike other brands. Hindi niya na matagalan. Kasi marami nang iintriga sa kanya, marami inggit kay Robin Padilla. Kung ano-anong sinasabi tungkol sa kanya, kaya sabi niya, iwanan ko lang, bahala na rin. Kaya hindi na siya ngayon ang presidente ng PDP laban. Pero Attorney Sal, meron na po ba silang ipinalit kay Senator Robin? Meron na. Meron na. Ito naman po Attorney Sal, Hindi, marami ho talagang di natuwa doon sa mga, actually nung panahon pa ng kampanya, di ba, mas, ito lang, obserbasyon lang ha, mas una pa niyang kinampanya itong si Amy Marcos kumpara doon sa mga kandidato na talagang tinulak nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos nasundan noong nagsalita siya sa Malaysia. Maraming di natuwa sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Isa tayo doon. Dahil hindi natin gusto maging vice presidente yang si Amy. Naku, i-redeem na naman niya. Di na siya natapos mag-redeem. Pambihira. different topic since ngayong araw na ito ay balik eskwela na ang ating mga estudyante, Attorney. So tinatayang nasa... Ayun na nga mga kababayan, dito na muna natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.